Breaking news! China nagpatupad na naman ng sarili nilang batas. Aarestuhin ang mga mangingisdang Pilipino na lumabag umano sa kanilang batas. Tala, Pilipinas at Indian Navies magdaraos umano ng ehersisyo sa West Philippine Sea. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon naman sa balita, ang Pilipinas at India ay magdaraos umano ng joint naval exercise sa West Philippine Sea, kabilang ang bahagi ng kanilang bilateral military cooperation at ang pagsasagawa umano ng naval exercise na ito ay nagpapakita ng pagsasanay ng dalawang bansa sa larangan ng security at maritime defense. Ang mga naval exercise na ganito ay karaniwang umano na ginagawa ng mga bansa upang palakasin ang kanilang interoperability, na mapalakas ang kanilang maritime capabilities at magkaroon umano ng mahusay na koordinasyon sa mga maritime operation. Ito rin umano ay nagpapakita ng suporta at solidarity ng mga bansa sa isa't isa at sa usapin ng maritime security. Sa pamamagitan umano ng joint naval exercise sa West Philippine Sea ng Pilipinas at India ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na mapanatili ang kaligtasan at seguridad sa riyon, lalo na sa gitna umano ng mga hamon at tensyon sa South China Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pagsasagawa umano ng ehersisyo sa West Philippine Sea ng Pilipinas at India ay mayroon umanong layunin na naglalayon palakasin ng kanilang ugnayan sa larangan ng security and maritime defense. At ayon pa dito, ang ehersisyo na ito ay magtutulungan upang palakasin ang interoperability o kakayahan na magtrabaho na magkasama sa pagitan umano ng naval force ng Pilipinas at India. Ito ay naglalayon mapalakas ang kanilang koordinasyon at pagtutulungan sa maritime operation. At ayon pa dito, ang maritime capabilities ng dalawang bansa sa aspeto ng maritime defense, pati na rin sa pagpapatupad ng maritime security at pagkakaroon umano ng tamang response sa mga maritime issue. At ayon pa dito, ang pagsasagawa ng ehersisyo sa West Philippine Sea ng Pilipinas at India ay may layunin palakasin ang kanilang ugnayan, mapalakas ang kanilang maritime capabilities at ipakita ang kanilang suporta sa isa't isa at sa usapin sa security at maritime defense. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayon umano sa balita, kinundi na umano nitong Sabado ni House Speaker Martin Romualdez ang utos umano ng China na aristuin ang mga dayuhan na mamamayan umano sa West Philippine Sea, na inilarawan ang pahayag nito banta at tensyon sa pinag-aagawan umanong karagatan. Inaprubahan umano ng China ang bagong regulasyon na nagpapahintulot umano sa China Coast Guard na pigilan umano ang mga mangingisdang Pilipino na hanggang sa 16 na araw na walang paglilitis kung tatawid sila sa sinasabi ng Beijing na may hangganan nito. Sinabi din umano ni Romualdez na ang mga sasakyan ng China ay hayagang lumalabag sa international na batas at itinatag umano ang pamantayan na namamahala sa South China Sea, kung saan maraming mga bansa kabilang ang Pilipinas ay may magkapatong na pag-aangkin sa teritoryo. Nako, eto na naman mga kababayan, gumawa na naman ng sariling batas ang China sa West Philippine Sea. Ayon pa dito sa nakalat nating impormasyon, ito na naman ay isa sa mga strategy ng China kung paano nila sakupin ang isang lugar. Sila pa ngayon ay may ganang magalit dahil sila naman talaga ang nang-aangkin sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, kahit sila naman ang lumalabag umano sa international na batas. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang mga agresibong pahayag umano ng China ay isang tahasang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang mga unilateral na aksyon na ito ay latarang lumalabag sa international na batas at isang itinatag na mga pamantayan na gumagabay sa Pilipinas at ibang mga bansang sumusunod sa batas na may mga claim sa South China Sea. Sabi umano House Speaker Martin Romualdez, ang provision o administrative law enforcement procedure of Coast Guard agencies. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, sa kasalukuyan umano ang Pilipinas ay naharap sa banta ng detensyon sa West Philippine Sea mula sa China dahil sa mga territorial dispute at tensyon sa riyon. Ang West Philippine Sea ay may malalim na kasanayan ng mga territorial at maritime dispute, partikular umano ang pag-aangkin ng China sa ilang bahagi umano na nasabing karagatan na may malaking epekto sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Ang tensyon umano sa West Philippine Sea
ay higit na lumala dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga barko ng China kasama umano ng Chinese Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia ship sa mga strategic na lugar tulad ng Juliana, Pilipi. Mga insidenteng ito ay nagdudulot ng pangamba sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa sa riyon dahil sa posibleng paglabag sa international na maritime law at pag-atake sa sovereign rights ng Pilipinas sa kanilang exclusive economic zone. Din ito sa mga strategy ng China ang pagpapadala nito ng maraming barko sa mga teritoryo na pag-aari dyan ng Pilipinas sa West Philippine Sea para sakupin ang isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. At ayon naman sa nakalat nating impormasyon, ang Juliana, Pilipi ay pilit na umano aangkinin ng China na kanila daw yan teritoryo. Subalit hindi ito papayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makuha umano ng China dahil yan umano ay pasok pa sa exclusive economic zone ng bansa. Kaya dapat lang nasamahan ng bawat Pilipino ang laban ng gobyerno sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Makiisa ang bawat Pilipino sa pagtatanggol sa pag-aari umano ng mga kalagatan ng Pilipinas. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Pilipinas ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa kabilang umanong strategic partners tulad ng Estados Unidos, Japan at iba pa upang mapalakas ang kanilang posisyon sa usapin at ito ay magkaroon ng suporta sa pagtutol sa pag-agresibong kilos ng China sa riyon. Ang Pilipinas ay nagpapadala rin ng diplomatic protest at patuloy na nagpapatrolya sa kanilang territorial waters upang protektahan ang kanilang teritoryo laban sa anumang mapanganib. At ang banta umano ng detention sa West Philippine Sea mula sa China ay isang malaking isyo sa kasalukuyan at patuloy na binabantayan ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa riyon upang mapanatili ang peace at stability maritime domain sa West Philippine Sea. Yun pa umano sa nakalat nating impormasyon, ang banta ng detention sa West Philippine Sea ng China ay tumutukoy sa potensyal na mapanganib o banta o pagkakaroon ng detensyon sa pagpipigil sa malayang paggalaw sa West Philippine Sea mula sa puwersa umano ng China. Ang detensyon ay ang pagpipigil, pag-aristo o pagkontrol sa kilos at aktibidad ng ibang bansa sa isang partikular na teritoryo na nagre-resulta sa pagkakaroon ng tensyon at pag-aangkin ng kapangyarihan. Grabe talaga ito mga kababayan, ang bansang China. Ang batas na ito ay gawa-gawa na naman ng China na sila lang ang nakakaalam at sila lang din ang magpapatupad. Hindi nila sinusunod ang internasyonal na batas. Kung sumusunod umano ang bansang China sa internasyonal na batas ay wala sigurong gulo dyan sa West Philippine Sea. Subalit ang China ay napakagahaman dahil halos lahat ng mga kalapit nitong bansa sa South China Sea ay kaalaban umano ng China dahil sa mga agresibo nitong pang-aangkin sa mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa at mga maliliit na bansa. Grabe itong China mga kababayan, kaya dapat lang na hindi dapat titigil ang gobyerno ng Pilipinas sa paggiit ng karapatan ng bawat Pilipino, bawat mangingisda sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.